This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na mula sa inyong lingkod, PhilHealth, your partner in health. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami ang iyong lingkod, Kyla Vinoya and Philip Cataylo ng PhilHealth Regional Office 9. Ano po ba ang topic natin for today? Wow! At ano ang aabangan ng ating mga listeners mula sa PhilHealth dito sa Ahensya de Konsensya? Ano ba talaga? Magbigay ka nga ng clue. Sign. Anong sign ba? Parang right over left? Yes. Ano ba yan? Movement ba yan? Verb? Tao? Hayop? Bagay? Or event? Yes, so ang topic of the day ay PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program. Naku, ito talaga itong napakagandang programa talaga to ng PhilHealth. Actually, since nung ilang years back pa itong Yaman ng Kalusugan Program, iba't ibang version na to ng primary care benefit na pinoprovide po ng PhilHealth sa ating mga members, from PCB to check-up to Yakap, konsulta pa. Yes. Then from konsulta naging Yaman ng Kalusugan Program or PhilHealth Yakap. So pag-usapan natin itong isang mahalagang programa ng PhilHealth. Ako hindi ako magsasawa na pag-uusapan tong Yakap kasi ito flagship program to ng PhilHealth para sa bawat Pilipino, kasi yung direction natin ngayon, di na tayo puro curative. O kung kailan nagkakasakit ang ating mga members, saka lang sila nakaka-avail ng PhilHealth benefits. Ngayon, sa pamamagitan ng Yakap program, hindi pa nagkakasakit, maaari na sila maka-avail ng PhilHealth benefits. Preventive na. Ayon nga sa Universal Healthcare Act, preventive, rehabilitative, promotive, and curative. Very holistic na ang approach natin sa pagpro-provide ng health services at coverage through PhilHealth, ng financial coverage sa bawat Filipino na miyembro ng PhilHealth. Ito ay magandang balita kasi nung July 25, 2025, in-announce to ng ating mahal na presidente, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at nilalayo ng Yakap na alagaan ang lahat ng Pilipino para maging malayo sa sakit. Sabi nga ng PhilHealth, alagaan ka namin para maging malayo ka sa sakit. Upang ipaliwanag ang proseso ng pag-avail ng PhilHealth Yakap, makakasama natin mamaya ang isang special na panauhin mula sa PhilHealth. Ang pangalan niya ay si Kyla Vinoya. Yeah. Siyempre ako yung host ngayon, ikaw yung special guest natin. Yes. So, sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Yes, nila mag-comment, like, follow, subscribe. Kasama na rin sa DXAS Facebook page, isama nyo na rin pag-like, subscribe, and follow yung PhilHealth Regional Office 9 page po natin. Yes. At makikita nyo ang pogi-pogi naman natin dito sa programa. At baka kako, beke naman, ay i-follow nyo kasi napakadaming programa dito sa DXAS. Di lang PhilHealth, sa Ahensya de Konsensya, iniimbitahan din nila iba't ibang ahensya ng gobyerno upang yung pinaka-importante is yung information dissemination, bigyan ng alam ang ating mga kababayan upang sila ay maging well aware at alam nila anong karapatan nila sa ilalim ng sa anong pwede nilang i-avail, mga karapatan nila para maka-avail ng mga benefits ng gobyerno. Kasama na dyan yung PhilHealth. At salamat dito sa DXAS nga ay binigyan tayo ng isang plataforma sa pamamagitan ng Ahensya de Konsensya para ma-share natin ang mga ganitong napakagandang balita. Yes, tama, So, start na tayo sa ating discussion? Start na tayo. Yes, ayaw mo ba? bilang host, akong unang magtatanong.
Ako. Ikaw ba? Ikaw lang host dito. Ako. O sige. Yes, so, ano ba ang PhilHealth Yakap, Sir Philip? Naku, ang PhilHealth Yakap, di po siya literal na yakap. Although, para madaling maalala ng ating mga members, no? Kasi very Filipino, no? Yung movement, no? Yung yakap, no? Parang embrace, no? Kasi dapat yakapin natin ang healthy lifestyle. So, ang PhilHealth Yakap ay ang programa ng gobyerno na naglalayong alagaan ang mga Pilipino para maging malayo sa sakit. Sa pamamagitan ng programang ito, babantayan ng mga yakap clinics ang kalusugan ng miyembro upang mapanatili ang mabuting kalusugan at ay maagang matuklasan ang karamdaman at mabigyan ng nararapat na gamot upang hindi na lumala at humantong sa pagpapaospital. Magandang programa to nga, nabanggit ko kanina nga, is preventive ng direksyon ng PhilHealth. Huwag na natin hintayin na tayo'y magkakasakit kasi yan talaga ugali ng Pilipino Yes, Yung kung may nararamdaman tayo, ano ba ginagawa natin? magpapacheck Tinatago up. natin sa ating mga pamilya. Bakit ba natin tinatago? Kasi worry natin yung gastusin, no? Yes. Yung kasi ang napaka mahal yung magpa-check up. At syempre kung may check up, pabayaran mo yung physician's fee, no? Yung papa-check up mo. And then magre-reseta ang doktor. Syempre additional gastos yun, yung mga medisina na nire-reseta para to address ano yung findings sa nararamdaman po natin. At good news, sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap ay kino-cover na yan ng PhilHealth, no? Sa pamamagitan ng pag-avail ng benepisyong ito sa mga accredited Yakap clinics, saan man sila dito sa Pilipinas, bumisita po sila, magpa-assign sa preferred nilang Yakap clinics at doon na sila magpa-check up na sila doon, Yes. no? Yung magpa-first patient encounter, magpa-check up na sila based sa diagnosis ng doktor, re-resetahan sila under sa Yakap program. Mayroong mga select drugs and medicines na maaari nilang makuha sa Yakap clinics. At kasama na dyan mga laboratory test, no? Pati laboratory check up, mga select drugs and medicines, pati good news, pati cancer screening. Yes, Select tama. cancer screening pwede nang ma-avail sa Yakap program. Yes. So ano na? Anong pinakakaiba nito sa PhilHealth Consulta? Yes. So, ang PhilHealth Yakap ay ang mas pinalawak at pinagbuting konsulta. So, layo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng PhilHealth na maibigay sa miyembro ang kompletong pangangalagang pangkalusugan. So, sa madaling salita, improved konsulta. So, kung sa konsulta, basic primary care, so, dito sa Yakap is kompleto na. So, meron ditong primary care check-ups. So, pero din mga follow-up treatments. Yes, yung nabanggit mo na mga laboratory tests na pwedeng ma-avail. And yung gamot list. So, maganda dito is yung gamot list is dati 21 medicines, ngayon ay 75 na. Wow! Yes. So, and mas maganda dito is yung cancer screening para syempre maagapan natin yung mga malulubhang sakit. Yes, at magandang balita yan sa ating mga miyembro no, sa loob ng Yakap program, no? Ano-ano yung maaari nilang ma-avail? Una-una yung check-up, no? Yes. No, covered na ng PhilHealth yung pagpapa-check up nila sa isang doktor sa isang accredited Yakap clinic. At yung mga tinatawag natin mga gamot na maaari nilang ma-avail sa ilalim ng Yakap program. Kasi under sa existing Yakap 21 medicines, no? Yes. Ngayon ay dinagdagan natin ng additional 54 medicines sa pamamagitan ng PhilHealth gamot na I'm so excited na hopefully by around this year ay malalunch na talaga natin ang PhilHealth gamot kasi magkakapatid Fully tong implement. magkapatid na programa to ng PhilHealth Yakap, ang PhilHealth Yakap at ang PhilHealth gamot. Pero in the meantime, no, while waiting sa formal launch, no, kasi sinusigurado natin yung readiness, no, yung system, yung training, yung capability ng mga accredited na PhilHealth pharmacies para saan nyo pwedeng ma-avail yung PhilHealth gamot. In the meantime, pwede pa rin nila ma-avail yung 21 medicines mismo dyan sa Yakap Clinic. So, pagka-launch natin nitong in the near future, yung PhilHealth gamot, itong buong 75, no? 21 plus 54, 75 medicines maaari na po nilang ma-avail sa loob ng PhilHealth Yakap program.
At ito maganda yung mga libreng gamot ano mga kasama dito, mga antimicrobial, Yes. mga gamot sa infection nga tawag nila diyan. Mga antithrombotics, no, mga gamot Yes. laban sa pamumuo Pamuo ng dugo. Yan, mga anti-asthma, no, at mga chronic obstructive pulmonary disease or COPD, na mga gamot na para diyan. Alam mo Yes. yun, yan, mga anti-diabetic, no, Yes. at anti-dyslipidemia, mga gamot sa matataas ang cholesterol. Gaya ko, cute kasi ako, mataas ang cholesterol tuloy. At mga anti-hypertensive, Yes, gaya mga ko rin kasi common. Yes, at ito yung gwapo. common na ano eh. mga common kasi Hypertensive. parang pagkagwapo ka, cute ka rin. O cute ka, gwapo ka. So ano yung usually na nakukuha natin? Matataas mga cholesterol at mataas yung presyo ng dugo. Kaya partner rin to, palaging magkakasama. At yung mga laboratory test na covered na rin ng yakap, no, mga gaya ng mga CBC, lipid profile, mga fasting blood sugar, mga creatinine test, chest x-ray, ECG, mammogram at iba pa. So overall, no, mga 13 laboratories Yes. po ito yung mga covered sa yakap program. At yung dinagdag natin yung kaya nga from konsulta naging yakap na siya, yung Yaman ng Kalusugan program, kasi dinagdag natin, ni-expand natin yung mga test na maaaring ma-avail. Kasama na dito yung nabanggit kong kanina, yung cancer screening test. So meron tayong 6 na cancer screening test: mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy, nakasama na yan sa YAKAP program. Syempre, hindi lahat ng YAKAP clinics na meron talaga silang cancer screening. So, Yes. in the case dito sa Region 9, meron tayong mga parang nakamuha sila sa mga healthcare providers natin na mga may existing mga machineries, no, Yes. ng cancer screening, gaya nga ng Zamboanga City Medical Center. I think meron din tayo sa Margo sa Tubig, no, Yes. mga select na Selected. syempre unahin consider natin sa accreditation yan yung mga expertise, no, yung mga may available ba na mga physician na may Yes. specialty para diyan, pati yung mga gamit, Equipments. kaya so pero in the near future, hopefully, no, inianyayahan natin lahat ng providers na gawin ng available to na lahat ng mga test na to para makikinabang naman yan ang ating mga members at binabayaran din yan ng PhilHealth. At syempre, pagka ganito, ang dami ko nang nabanggit na pwedeng ma-avail sa Yes. YAKAP program at ba't di mo pa i-avail, di ba? Correct. Kayla? So, yes. So, sino-sino ba ang maaring makapag-avail nito, Sir Philip? Syempre, una-una sa lahat, ang pwedeng mag-avail nito ay ikaw at ako Yes. at si Kuya. Si Sir. lahat, no? Lahat ng membro, malusog man o may iniindang karamdaman, ay dapat makapag-avail nito. Hindi lang pwede. Dapat Yes. i-avail nyo talaga ito, no? Kasi sa loob ng Universal Healthcare nga na banggit natin, assured na lahat ng Filipinos are covered under the National Health Insurance Program. So, kailangan lang gawin natin mga kababayan ay make sure 4M lang. Kung hindi pa sila nagparehistro, ay magparehistro na sila, no? Magpa-member sila, unang M, no? Kung member na sila, make sure mag-update, no? Mag-update ng records, no? Kunwari tulad ni Kayla, malapit na tong ikakasal. Uy! And then nag-asawa na siya kay MK Hart. Ay, kailangan niyang mag-update ng record, no? Syempre, Yes. marriage certificate, isubmit lang sa PhilHealth para ma-update yung record, para yung coverage, kasi maganda yung coverage sa PhilHealth. Hindi lang yung primary member, pati mga qualified dependents Yes. kasama. Pati COVID. in the near future, magkakaanak na rin si Kayla, mga at least 4. Ay, No? Kailangan niyang i-declare rin yun as qualified dependents. So, maaring mangyayari yan sa near Yes. future. Oh. So, So, yan. So, next yan, 4M, no? Next M is... So, magbayad ng contribution. Yes. Siyempre, pagka may trabaho po sila, currently employed, maaari ba sa gobyerno o sa private sector, or mga self-employed, mga Self-employed. artista, mga business owners, no, or mga Yes. mga gaya ko ba, mga artista, mga CPA, mga engineer, mga lawyers, nagpa-practice ng mga professions, no.
kailangan yung magbayad ng premium contribution kasi may ability sila to pay. Dalawa kasing member category meron ng PhilHealth, yung direct contributors at indirect contributors. So tayo dito nasa under tayo sa direct contributors, may ability to pay. Yes. In the case naman, no, yung mga ating mga kababayan na walang pangbayad, no, pasok yan sila sa indirect contributors. Ang nagbabayad ng kanilang mga premium contribution ay ang national government, no. Yes. So siguraduhin lang talaga nila ay magpa-register sa PhilHealth, no. At syempre malalaman din naman natin kung may financially capable or financially incapable, no. Yung diyan lang man yung difference. At rest assured, no, kahit ano man yung financial status nila, magkakaroon talaga yan ng coverage sa PhilHealth. So ilang M's na yun? 1, 2, 3. Ito na pinakahuli. Yes. Mag-avail ng Ng benepisyo, no. Yes. So gaya ng mga benepisyo maaari nilang ma-avail itong PhilHealth Yakap program. Isa lang to, no? Isa lang to sa mga napakaraming programa ng PhilHealth na coverage, no. Basta when it comes to health, no, nakakasakit na hospital, ay rest assured meron lang PhilHealth na handang umagapay sa inyo, no, from birth hanggang sa ultimo natin ay may PhilHealth coverage pa, may binabayaran din yung PhilHealth. At ito, wag na natin hintayin sa magkasakit talaga. Yes. Magyaka program na tayo, no, para healthy lifestyle, humaba pa ating mga buhay. So ngayon, sino na magtatanong? Ba't ikaw na naman magtatanong sa akin? Yeah, so So bigyan mo kami ng bigyan mo sila ng idea or information kung paano ba makagamit yung benepisyo na to sa PhilHealth. Sa Yakap. Nako, napakadali, Steps. no? Napakadali. Akala ko ba kung ang host, hindi ko gawa. Nadaya mo ako dito sa script natin. Pero step 1, no? 'Di ba nabanggit ko sa inyo kanina, ay importante member po sila ng PhilHealth, no? Once member na po sila ng PhilHealth, kasi ang PhilHealth ay nag-i-issue yan ng PhilHealth Identification Number or PIN, no? At kailangan natin yung PIN para magpa-assign sa preferred na Yakap provider po natin or Yakap clinic. So paano magkaroon tayo ng PhilHealth PIN or PhilHealth Identification Number? Pumunta po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office, no? At mag-fill out ng PhilHealth Membership Registration Form or PMRF, no? Make sure tama mga information ninyo at i-submit sa PhilHealth office para ma-register sila bilang PhilHealth member. Walang bayad po yung paparehistro sa PhilHealth. Ang binabayaran po natin, libre yan, pati yung issuance ng ID. Ang binabayaran lang natin is yung premium contribution. So ngayon, ang premium rate natin nasa under the Universal Healthcare Act ay nasa maximum rate na siya, 5% of our monthly income, no? So Yes. Actually maliit lang yan, no? Maliit 5%. Compared sa HMO, malaki yung binabayaran natin monthly. So kunwari 5%, nag-earn tayo ng 10,000 or below. So that's minimum na binabayaran natin sa PhilHealth is 500 pesos per month. So covered na yan yung member, yung kanyang qualified dependents, gaya ng kanyang asawa, at kanyang mga anak, no? So average Filipino family natin sa statistics natin is around 4, no? So imagine mo yung covered ng binabayaran mo 500, ang makaka-avail ng PhilHealth Yakap, yung nabanggit ko mga benepisyo kanina is 4, no? Yung tatay, yung nanay, pati mga dalawang anak kasama pa, or kung marami pa silang anak, kasama rin yun. Yes. No, kasama ng PhilHealth Yakap. So, once meron na po silang PhilHealth Identification Number o PhilHealth ID, importante yan kasi yan yung nabanggit ko nga kanina, gagamitin nyo yan ngayon sa pag-assign ng inyong sarili sa isang preferred Yakap clinics. So, saan pwede? Anong pwede natin gamitin? Una, yung Ego PH Super App. Ito ang pinaka-super app na maaari nyong install sa inyong cellphones. Yes. So, Super. once na-install nyo na yan, magpa-registro lang kayo dyan. At maaari na kayo dyan mismo using the Ego PH Super App, i-assign nyo ang sarili nyo sa preferred Yakap clinic nyo po. At pangalawa, pwede rin sa PhilHealth Member Portal sa website natin sa www.philhealth.gov.ph. Then, diretso kayo sa online services, yung PhilHealth Member Portal. Ang kailangan lang dyan is yung PhilHealth Identification Number at yung personal email nyo, kasi dun kasi ipapadala
ng website yung OTP o ano yun, yung online one time Pin. password, no? One time pin, no? Para ma-verify yung account niyo. So importante 'yan. And then once na successfully registered na po sila sa member portal, pwede na po sila mag-login at doon mismo pwede na nila makita kanilang member data record, ma-download at ma-print, makita nila yung kanilang premium contribution. Kung consistent ba ang kanilang mga employer sa pag-submit ng mga PhilHealth premium contribution at ma-monitor din nila kung meron ba sila na-miss na contribution at ang pinaka-importante yung yakap. No, meron diyan pwede niyo nang piliin yung preferred yakap clinic nyo rin through our PhilHealth member portal. Pakatlo, pwede rin sa yakap clinic, no, mismo. Yes. Kung pumunta kayo doon, hindi pa kayo nagpalista sa any other yakap clinics at hindi pa kayo nakapag-first patient encounter, pwede kayo pumunta sa napusuan yung yakap clinic, doon kayo magpa-yakap, no? Yes. Doon kayo magpa-assign, doon mismo pwede, no? At pwede rin sila pumunta sa any PhilHealth office sa buong bansa kung wala pang PIN o magpa-register gamit ang PhilHealth member registration form. Pwede, no? Pwede silang pumunta sa any PhilHealth office at doon na rin sila magpa-assign sa preferred yakap clinic nila sa any offices worldwide. Yes. I mean nationwide. Oo. Yes, nationwide. Oo. So, kaya nga, check nyo lang yung website po natin. Ang dami nating PhilHealth office dito sa Zamboanga City. Yes. Meron tayo sa tabi lang ng DXAS, yung PhilHealth Local Health Insurance Office, Zamboanga City, headed by Sir Nazmir A. Sajili. At meron din tayo sa IPIL. Meron din tayo dyan sa Dipolog City, yung si Yes. Brother John. Sa IPIL, yung head dyan, yung si Uncle Nestor, Hupida. At meron din tayo dyan sa Pagadian City, si Idol, ang head natin dyan, si Arnil Corpus. At ang kaibigan din po natin, si Sir Steve dyan. Sir Steve. Mga kaibigan natin dyan sa iba't ibang PhilHealth offices dito sa Region 9. At kahit saan man, no, ang daming PhilHealth office sa buong bansa. Yes. So, ano naman yung mga kailangan nilang documents? Nako, ito nga, hindi na kailangan kayo kahit anong dokumento para magparehistro sa Oh. yakap, no? Kasi nabanggit ko nga, pwede nang online. Pero in case, no, kung mano-mano, no, kasi nabanggit ko, pwede sa PhilHealth member portal, pwede sa EcoPH Super App, no? Pero in case na mas prefer nyo na face-to-face, no, magparehistro, syempre meron tayong fini-fill out yung PKRF, yung PhilHealth Consulta Registration Form, at i-submit lang rin yun. So, yan lang, napakasimple. At i-present lang nyo lang yung kanilang PhilHealth Identification Number kasi importante yan sa pag-fill out ng forms. At ngayon, paano makakamtan ang Oh, serbisyo ikaw ng na. yakap? Okay, so para makakuha ng serbisyo sa yakap, first kailangan nyo ng PIN. So and then magparehistro or pumili ng accredited yakap clinic. So of course magkakaroon kayo ng unang pagbisita sa yakap clinic or yung first patient encounter. So and then after that i-assess kayo doon ng yakap physician or doctor. And after that, i-assess kayo and based sa assessment, so kung kinakailangan ng gamot, magre-recommend or magre-reseta ang doktor na kinakailangang laboratory test or gamot. So yung gamot is ito ay maaaring makuha sa accredited gamot facility or pharmacies. Yes. At ano lang po kayo, no, kunting pasensya lang po, no, kasi ongoing po yung readiness at capability, yung pag-prepare po natin for our launching of PhilHealth Gamot within the year. Hopefully, ma-launch na po natin at maaari nang ma-avail ng ating members Fully implement na siya. nationwide, no, Yes, itong PhilHealth hopefully. Gamot. Kaya kunting ano lang, sinisigurado lang talaga natin na maayos. Kasi once na lalabas na to at marami talaga mag-avail ng PhilHealth Gamot rin. Yes. Kasabay ito ng PhilHealth Yakap. At yan nga, nabanggit nga natin kanina, no? Inaanyaya natin ang mga members natin to make sure, no, to have yourselves be registered as PhilHealth members at magpa-assign na sa kanilang PhilHealth Yakap Yakap Clinic. Clinics. So, Kyla, may tanong ako sa iyo. Wala sa script to. Uy, ano yan? Ano Ba't, to? bigla? Biglaan to, on the spot. Surprise! Oo. Ano yan? Ano yung experience mo nung nagpa-yakap ka sa Yakap Clinic? Ay,
Okay. Nung pagpumunta do? O, nung nag-avail ka ng yakap, Yes. kasi syempre nagtatanong sila, ano ba, Yes, ano? anong nararamdaman? O, may naramdaman Alam ka ba? Or may mga, yes, syempre meron naman tayong mga napapansin na, May naramdaman ka, may na-develop ka bang feelings? hindi, sa katawan, naramdaman sa katawan. Ah, okay. Oo. So, tulad ko na, So, nakapag-avail ka na ng yakap? yes, Oo. actually. Oo. Opo. So, binigyan ako nilasitahan ako ng gamot. Oh, nice. So, it's very nice, no? At merong, ano pa, yung check-up, screening, may mga laboratory test ka Yes. rin na-avail. Oh, ayos. So it means meron talaga, no? Services Yes, na, meron. then may mga gamot na Yes. binibigay yung Yakap Clinic. Yes. Kasama yun yung nabanggit ko nga kanina, yung in the meantime, no, while we are waiting for the full implementation of PhilHealth Gamot, yung Yakap Clinics, nag-issue pa rin ng mga select drugs and medicine, yung yes. nabanggit ko nga kanina, mga 21 drugs and medicine. Yes. Hopefully, pag ma-launch na yung PhilHealth Gamot, plus 54 pa yan. So, that's 75 kinds of drugs and medicines. Tapos, kada member, meron siyang allocated na 20,000 pesos for PhilHealth Gamot, no? In a year, annually. In a year. So, hopefully... Per person yun, right? Per person, right. So, you're right. You're right. Oh. No, so, in case na meron ako, asawa ko, yung dalawa kong anak Paano? na babae. Yes. So, meron kaming tig 20,000 2020, yes. na allotment for PhilHealth Gamot. So, that's around 80,000 a year. No? And then, magkano lang yung pinakamababa na binabayaran natin sa PhilHealth? At 500 pesos a month lang. So, Yes. kumbaga, tawag natin dyan, kuya? Paldo. Paano? Hindi lang, sulit siguro, mukhang paldo. Nakapaldo naman. So, magandang balita to sa ating mga members. So, time check po tayo. It's 1:56 in the afternoon. Yes, so ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik ang Ahensya de Consensya. Naku, kulang ata ang dala kong pera. Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yon, libre din ang laboratorio Ultimo Cancer Screening Tests. Talaga? Pwede mo malaman ng mga... Oo naman po! Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap. Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin. Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH app, PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iskan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na ha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio, kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up. Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon. Depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth Gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil
ng hanggang 900 pesos kada pasyente. Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap. Libre pa. Maraming salamat sa detalyadong pagsagot. Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan, maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click to call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Narito na ang mas pinadali, mas pinabilis, at mas epektibong pagre-remit ng premium contributions sa PhilHealth. Ito ang Electronic Premium Remittance System o EPRS. Ang EPRS ay isang web-based application na ginagamit ng mga employers sa pagre-report at pagre-remit ng premium contributions sa PhilHealth. Maaari itong ma-access anytime, anywhere, basta mayroong internet connection. In 4 simple steps, magagamit mo ang EPRS. Kailangan mo lang mag-register, mag-update ng employee master list, mag-generate ng Statement of Premium Account o SPA, at magbayad ng premium contributions. Para makapagrehistro, maaari itong gawin online o mag-walk-in sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Kailangan lang mag-fill out ng Electronic PhilHealth Online Access Form o EPOAF na makikita sa aming website. O kaya naman ay punan manually ang PhilHealth Online Access Form o POAF na makukuha sa alinmang PhilHealth office. Matapos nito ay makatatanggap ng email mula sa PhilHealth. Sundan lang ang instructions para makumpleto ang proseso ng registration. Matapos magparehistro, tiyaking nasa ayos ang listahan ng mga empleyado para masigurong tama at maayos ang pagre-remit at pagre-report sa PhilHealth. Mag-update ng inyong employee master list. May 2 paraan para i-update ang inyong employee master list. Kung hindi karamihan ang bilang ng mga empleyado na kailangang i-update, gamitin ang Employees Management Module. Piliin ang pangalan ng empleyado mula sa listahan para ma-update ang kanilang impormasyon. Para naman sa maramihang updating, gawin ito gamit ang File Upload option na makikita sa Remittance Management Module. Piliin ang File Upload option at i-upload ang iyong latest employee master list alinsunod sa file specifications. Updated na ang iyong master list. Mabilis at hassle-free. Kapag updated na ang master list, makakapag-generate ka ng iyong Statement of Premium Accounts o SPA. Ang inyong SPA ang magiging basehan kung magkano ang kailangang i-remit na kontribusyon sa PhilHealth. Pag mayroon ng SPA, pwede ka nang magbayad ng premium contributions. Sa enhanced version ng EPRS, mas pinalawak ang payment options at posting ng premium contributions. Maaaring magbayad online sa pamamagitan ng online payment options. Pwedeng magbayad gamit ang iyong online banking app o e-wallets na accredited ng EPRS. Para makapagbayad, pumunta lamang sa Payment Management Module at piliin ang Payment Management option. I-click ang period na babayaran at pumili ng payment option. Para sa online payment, piliin ang payment at i-click ang bangko o e-wallet na gagamitin sa remittance. Mariredirect ka sa iyong online banking application para sa iyong transaksyon. Matapos magbayad, makatatanggap ka ng official receipt number at ng EPRS Employer's Remittance Report. Agad-agad ang posting ng remittance. With just 4 easy steps, talaga namang mas pinadali at mas epektibo na ang pagbabayad ng inyong premium contributions sa PhilHealth. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong lumapit sa aming mga PhilHealth Accounts Information Management Specialists o PAs sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Lahat ng ito ay maaari nyo ring gawin gamit ang Philippine Business Hub, ang ating central business portal kung saan matatagpuan ang lahat ng forms at impormasyon na kailangan ng mga business owners. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya,
Mas nilalapit ang serbisyo ng gobyerno at pinapagaan ang mga transaksyon para sa iyong mga negosyo. Benepisyo at serbisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang PhilHealth at kami ang inyong lingkod, Philip Cataylo at Kyla Vinoya. Yes. So, kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro na sa magpa-assign na sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyong lugar upang makapag-avail ng primary care services. Ito ay programang alaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 3,600 accredited Yakap clinics sa buong bansa. Yakap para sa kalusugan, yakap at aruga dahil bawat Pilipino mahalaga. Sa PhilHealth Yakap, hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado. Okay, at para sa usapang online, mag-ingat sa mga kumakalat na fixer online na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mag-4M na! Siguraduhin ang inyong benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record at mag-claim ng benepisyo. So for our before tayo mag-press release, nais kong batiin ang mga nanonood sa ating live ngayon. Binabati pala ni Clint Albrecht live, yung special guest natin this afternoon, si Patricia Nicole Ramos. Sabi niya shout out po with a heart. And then si Charity Grace Carilla binabati niya rin na pa-shoutout 3 hearts, no? Hand heart. So at si Kyla binabati niya si MK Heart. So ayos na ayos. Iba talaga kasi importante ang may inspirasyon sa buhay. Ngayon for our press release. PhilHealth assures coverage for heat-related illnesses amid dry season. Nako, summer na. Yes. So, do you feel the summer heat, Kyla? Yes, super. Super! As in, grabe. At alam nyo naman, pagka summer, mainit ang panahon, ang daming mga sakit na tawag natin, mga heat-related diseases, no? Yes. Kaya, as the dry season begins, PhilHealth reminds members that coverage for heat-related illnesses is in place to help protect Filipinos from rising temperatures and associated health risks. The state insurer reminds members of its inpatient benefits for common summer and heat-related illnesses that can be availed in any PhilHealth accredited hospitals nationwide, helping reduce out-of-pocket expenses. Gaya nga ng heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramps, and sunstroke. Kino-cover pa natin yan sa 12,675. For heat fatigue and other effects of heat and light, 18,135. For moderate and to severe dehydration, 7,800. Varicella or chickenpox without complications, 7,800. Typhoid fever, 19,500. Sore eyes, conjunctivitis, 16,575. Infectious diarrhea, acute gastroenteritis, 11,700 pesos. At toxic effect of contact with fish and other marine animals such as jellyfish, sea anemone, shellfish, and starfish, 11,115. PhilHealth also reiterates that emergency healthcare needs, such as heat-related or beyond, are covered by the Outpatient Emergency Care Benefit or OECB package.
available in accredited level 1 to 3 hospitals. This ensures that members can access immediate care for urgent conditions, further strengthening financial protection during emergencies. PhilHealth stands ready to protect every Filipino. We want all members to know that coverage is available to help ensure their safety wherever they are and regardless of the season, said PhilHealth President and CEO Dr. Edwin M. Mercado. So for inquiries, members may call PhilHealth's 24/7 touch points at area code 02-866-22588 or at mobile numbers for Smart 0998-857-2957, 0968-865-4670, and for Globe 0917-127-5987 or 0917-110-9812. PhilHealth Regional Office 9 Advisory Number 2026-0001, Public Advisory on Reported Incidents of Impersonation. This is to inform and warn the public of reported incidents involving individuals who are falsely representing themselves as the Regional Vice President of PhilHealth Regional Office 9, Paulo Johan C. Perez, through phone calls and other forms of communication. We strongly enjoin everyone to exercise utmost vigilance and caution when dealing with any person claiming to be connected with or acting on behalf of the Office of the Regional Vice President. Please be advised that all communications, official communications, to and from the PhilHealth Regional Office 9 are made only through the following official channels: landline 062, area code 062-992-2739, and email region9@philhealth.gov.ph. The public is likewise advised not to disclose personal sensitive information nor engage in any transactions with individuals who are not duly verified and authorized representatives of PhilHealth. For verification or to report similar incidents, kindly coordinate with the Office of the Regional Vice President through the official contact details mentioned. PhilHealth Regional Office 9 remains committed to protecting the public and upholding safe, reliable, and trustworthy communication. Signed, Paulo Johan C. Perez, date April 10, 2026. So ngayon, tuloy tayo sa ating discussion. Pero may Yes. tanong si Charity, sino ba inspiration mo, Philip Cataylo? Ikaw naman. Marami akong inspiration sa buhay. Puro babae lang nga. Siyempre, inspiration ko, asawa ko. Ate yung dalawa kong anak, si Banban pati si Sabi. Pagdating ko sa office, inspiration ko si Charity Grace Carilla, si Kayla Binoy, si Liandy, si Pachuchay, si Tala, tapos si Ma'am Ann pa. Sino pa? Si Sha SB. Siya SB. Oh, Sha SB. And si Ma'am Sheng. si Sheng. Ang dami. Ay nako, sakit sa ulo. Mahirap maraming inspiration sa buhay. Lalo na ito si Charity Grace Carilla, ay ano ka talaga yan, special mention talaga yan. Oh, special child. At tuloy tayo sa ating usapan. Yes. Go. Maaari bang dumiretso sa butika para kumuha ng libreng gamot? So, hindi po maaring dumiretso agad sa butika para kumuha ng libreng gamot. So, kailangan muna ng reseta mula sa doktor ng Yakap Clinic. So, ibig sabihin, syempre, kailangan nating magpatingin o magpa-assess upang masigurong tama at angkop ang gamot na ibibigay sa iyo. So, Yes. kapag may reseta na, so maaari ka nang pumunta at makakuha ng libreng gamot sa mga accredited gamot facility or ibang drug dispensing facilities na partner ng PhilHealth. Yes, in the meantime, no, gaya nga ng nabanggit ko kanina, no, we are currently conducting yung preparedness, capability building, pati yung system testing, no, para sa PhilHealth gamot. Hopefully ma-launch natin mid this year, hopefully within this year ma-launch natin yung PhilHealth gamot para ma-avail nyo na to, makuha nyo na yung mga nire-reseta nga ng mga galing sa Yakap Clinics sa mga accredited na PhilHealth gamot pharmacies. Pero in the meantime, bari pa rin nilang makuha yung mga libreng gamot sa mga Yakap Clinics, yung 21 kinds of drugs and medicines. Yes, at isang mahalagang paalala rin na tandaan na kailangang hintayin ang opisyal na anunsyo ng PhilHealth tungkol sa kumpletong listahan ng mga participating pharmacies at health facilities kung saan maaring maabil ang libreng gamot at cancer screening test. Yes, nakarara ko na. Oo. So next. Yes, so
Okay, so paano kung walang kinakailangang laboratory ang napuntahan kong Yakap Clinic? Ang accredited na Yakap Clinics ay dapat gumawa ng paraan para maibigay sa pasyente ang kinakailangan na laboratorio. So, maaari silang makipagkontrato or magkaroon ng MOA sa isang diagnostic center para maibigay ang mga serbisyong kailangan ng pasyente. Siyempre, kailangan nila mag-comply sa anong yung accreditation commitment nila with PhilHealth. So, part doon, lahat ng services na to dapat available. In case na hindi available, dapat meron na silang ka-third party na nakamuha or nakakontrata para doon i-avail yung mga laboratory tests. Okay. So, bottom line, once na-assign kayo or naka-assign na kayo sa isang Yakap Clinics na preferred nyo, dapat nga i-provide yung depende sa assessment ng doktor, no, ng attending physician ng Yakap Clinics. Dapat ma-avail nyo yan yung mga benepisyo na nakapaloob sa Yakap program ng PhilHealth. Yes. So ngayon, may babayaran ba sa Yakap Clinics kung saan naka-registro? Kasi laging sinasabi libre. Yes. May babayaran ba? Okay, so ang Yakap Clinic kasi natin, may public Yakap Clinics and may private Yakap Clinics. So for public Yakap Clinics, wala na pong babayaran ang mga beneficiaryo para sa mga serbisyo at benepisyo if registered or if ano ba yan? Ano ba? If registered kayo sa Okay. isang public Yakap Clinic. However, pag kuha naman kayo sa private Yakap Clinic, so maari naman silang maningil ng hanggang 900 kada pasyente sa loob ng isang taon. Yes, O so per year, Oo. o year na yun, isang so taon. i-ano nyo lang ha, baka ako mabigla kayo sisingilin kayo ng Yes, Yakap private. Clinic, no? Alamin po natin kung yung Yakap Clinic ba siya ay public Yakap Clinic, yung yung government nagpapatakbo, Yes. or private Private. siya, no, na Yakap Clinic. So pribado siyang Yakap Clinic. So for public, no, yung government owned na mga Yakap Clinics, no, na accredit ng PhilHealth, no, ay libre po lahat. Pero in case dyan kayo sa private clinic, kasi minsan may choice naman tayo pumili. Syempre, sabi ng isang mare ko, kumpare, doon tayo sa Yakap Clinic, doon pribado. Kasi malakas ang aircon, maganda yung serbisyo. Syempre, pagka private, syempre, may konting premium sa service, no? Medyo mas social siya. So, maaris lang magsingil ng 900, no? Pero maximum of 900 for the whole year na Yes, yan. for the no? whole year. For the whole year. So, yan po, yung differentiation, no? For public, libre lahat. Yes. For private, maaris lang sisingil sa member ng up to 900 pesos for the whole year na. So, ngayon, So, may limitasyon ba yung may limitasyon ba ang bilang o dami ng check-up para sa Yakap? syempre depende sa doktor kung ilang beses ang kinakailangan magbisita or check-up ang dapat gawin ng pasyente. Depende sa kanyang kondisyon. Syempre, tulad ko, I'm healthy, nagpa-check up ako, sabi ng doktor, okay pa naman, siguro next na check-up mo, siguro after 6 months ka na bumalik kasi okay pa naman. Depende yan sa doktor. Hindi natin masasabi, no? Kaya based sa assessment, sa family background, sa history, and then sa laboratory test, diyan kasi nalalaman kung kailan ba nila very frequently na bumalik sa Yakap Clinic. So in case na based sa test, nakita ay maraming nararamdaman, so kailangan after resetahan mo na kita nito after a month bumalik ka sa akin. Yes. Kaya check natin kung na-cure na ba natin yung problema. Pag balik mo, meron pa other na condition. So baka magreseta si doktor. O after a month balik ka uli, check natin. So hanggang Sa gumaling na talaga. gumaling na ating mga members. So depende sa doktor. Hindi natin masasabi Kung kasi ilan, no? ang doktor lang yan Yes. nakakaalam kung yung frequency ng dapat ang pagbisita Pa-check natin up. sa Yakap Yes. Clinics. So ngayon, saan pwede mag-avail ng benepisyong ito? Yes, so maaring ma-avail ang benepisyong ito sa mga Yakap Clinic na pipiliin mo. So as of March 26, 2026, mayroong 4,135 na Yakap Clinics na sa Wow! buong bansa. Yes. Wow! Dami. Yes. At pwede bang lumipat sa ibang Yakap Clinic sa loob ng kasulukuyang taon? I think ako yung so
Ay, ako pala. Ay, So, maaari lamang lumipat ng Yakap Clinic ayon sa mga sumusunod na kondisyon. No, una-una, Okay, dapat may wala pang nagamit na benepisyo at serbisyo or first patient encounter or yung mga cases na nagsara ng Yakap Clinics. So, okay. example, ngayon, naka-register ako, naka-assign ako sa isang Yakap Clinic. No? Hindi pa ako pwedeng lumipat kasi nakapag first patient encounter na rin ako, Yes. na ganun. So, the only time na pwede tayong lumipat sa Yakap Clinic is towards the last quarter of the year. No? Kasi pwede na tayong magpa-reassign or i-renew natin, nagustuhan natin tong Yakap Clinic na to, so sila pa rin. Pero kung hindi natin nagustuhan, may gusto tayong mas Pwede iba. tayong lumipat. Kasi chismis ng mare ko or ng pare ko, doon mas maganda. O, Yeah. try natin doon naman next year. So, towards the third quarter of the year. Oo. So, ngayon, pwede bang lumipat sa ibang Yakap Clinic sa susunod na taon at kailan po ito kailangan gawin? O, nabanggit ko na kanina. Yes, Oo. yun. Nabanggit nga na Oo. pwede. Pwede. Kung wala pang first patient encounter o FPE, pwedeng lumipat sa anumang oras ng taon. So, kailangan lamang punan ang PhilHealth Consulta Registration Form or PKRF at i-check ang transfer option. Pagkatapos, isubmit siya sa pinakamalapit na PhilHealth Oo. or local health insurance office. And para ma-process yung paglipat. And kung meron namang FPE, so maari ka pa ring lumipat, pero yun na nga, may schedule lang, which is every Last quarter last of the quarter year. of the year, from Yeah. October to December. Okay. Oo. Yes, and then same process lang din, mag-fill up ng PKRF, i-check ang transfer, and i-submit sa local health insurance office. Yes. So ngayon naman ay marami tayo na pag-usapan sa hapon na ito. At Yes. ano naman ang dapat pag-usapan natin? Okay, so ngayon dumako tayo sa kwentong PhilHealth. Ano yun? Tumako tayo? Dumako. Dumako. Grabe, lalim. Ang lalim nga. Dumako ako dun sa kabila. Sa kabilang booth. Oo. Okay, so ngayon naman para sa ating kwentong PhilHealth ay bibigyan daan naman natin ang istorya o testimonya ng ating mga kababayan na natulungan o nakapag-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa araw na ito, basahin natin ang testimonya ni Mindra R. Ancheta, asawa ni Mr. Juanito Ancheta, pneumonia patient sa Lawak, Pangasinan, na nakapag-avail ng PhilHealth Benefit Package for Pneumonia. Ayon po sa kanyang mensahe, ako po ay nagpapasalamat dahil kahit sentimo ay wala kaming binayaran. Kaya maraming salamat po sa benepisyo ng PhilHealth sa malaking tulong na binigay sa aming mga mahihirap. Ako po ay nag-alala noon sa mga bayarin namin sa ospital para ipa-check up dati. Pero wala kaming panggastos. So na-confine siya ng 3 araw, pero doon po ako nagtaka nung magbabayaran na kami dahil ang alam ko po namin sa pneumonia malaki yung babayaran namin sa ospital. So parang wala silang binayaran, Yes. no? Wala. So kami po ay nagagalak na sila po ay nasiyahan sa benepisyo ng PhilHealth. Patuloy ang aming panawagan na sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy ang paggamit ng benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan. Yes. Oo, so ngayon ay So, sa ngayon ay sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. so check po natin ang ating mga comment section kung may mga tanong. Meron So ba? far yun lang yung mga nag-message kanina. Out. May nagpa-shout out. Watching pala this afternoon si Attorney Elmo Ismael. Hi, attorney. Hi. At ang ating information officer natin diyan sa Pagadian, sa PhilHealth Pagadian, si Ma'am Ernolyn Ontiveros Gela. Ma'am, thank you for watching. At nanonood rin yung inspiration ko sa buhay. Si Miss Lay Cataylo. Miss kasi hanggang ngayon parang Miss pa rin. Ay, sorry. Miss na kita. So, uwi na ako mamaya. Alam ko di ka nagalit. At meron pa isang Leia Orquiaga. Gang, kamusta mo diya sa Dipolog? Shout out diya kang Brother John, Sir Arnel, no? At meron ba may mga katanungan pa ba tayo sa ngayong programa? So far wala, no? Wala. So medyo kinakapos na rin tayo sa oras. Yes. Nag-enjoy akong kausap ka. Parang puro ang tanong puro sa akin.
Kailan ba yung pwede kitang tanungin rin? May tanong ako ngayon. Ano? Wala na yan. Sino ba si MK? Sabihin mo na. Anyways, sa ngayon naman po ay may announce lang tayo itong eGov, no? PH Super App. I-download ang eGov PH app at i-access ang inyong PhilHealth records kasama ng iba-ibang mga serbisyo. Libre po ang app na ito. Pwede din po mag-register na sa nais na yakap provider gamit ang eGov PH Super App. Yes. Super app talaga siya kasi lahat ng Yes, mga mga government services, no? May Nandun. iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga frontline services nila, maaari nyo nang ma-access sa tip of your fingers gamit yung Yes. phone. Kaysa, Pero Um, kailangan lang may data. kailangan may May data. data. Meron naman free wifi rin, no? Meron ng programa rin yung DICT na free DICT, wifi. So, yes. itong DICT, believe talaga ako dito sa kanila. Kasi ginawa na nga nila tong eGov PH Super App, no, para ma-access natin mga frontline services ng gobyerno. Meron pa silang project yung free wifi for all, no? Oh, yes. So maaari nating ma-access, no, yung ano. So hopefully fully implemented to, mag-enjoy rin natin mga members. At maganda dito, lahat na ng mga serbisyo may BIR na dito. Shoutout para sa professor ko si Sir Alex, no, Jikiri. At BIR, yung ano ba yan, yung GSIS, Yes. yung LTO andyan na, PhilHealth, Pag-ibig. pati pag-ibig mo, no, maaari mo nang Doon makita lang diyan. pala makikita. Oo, kaya si Lea napa-heart na natuloy. Oo. At may announcement rin tayo, no, kung meron silang may mga katanungan sila, maaari silang mag-call, no, para sa inyong katanungan, komento o question. Tumawag sa aming hotline number 0286622588. Available po ito 24/7. Maaari ring tumawag o mag-text sa aming hotline numbers sa 0998-857-2957 or 0968-865-4670 for Smart, and for Globe 0917-127-5987 at 0917-110-9812. Para mag-request ng callback sa napiling numero, text PHI callback space mobile number na tatawagan space detalye ng concern. Maaari kayong tawagan simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Okay. So, Pwede ring magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. I-follow kami sa Facebook, PhilHealth Official, at X or yung formerly Twitter, at Team PhilHealth para sa updates tungkol sa NHIP. Panoorin ang mga videos namin sa YouTube at mag-subscribe sa aming channel, youtube.com/@teamphilhealth. yes, maraming salamat sa ating mga nanonood at mga nakikinig rin sa programa natin ngayong hapon at Maraming salamat din sa ating radio technicians, Sir Romel Paulino at Sir Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Doctors Online. yes, at shout out rin po sa ating mga kasama, mga PhilHealth Regional Office 9 family, sa ating Regional Vice President Sir Paulo Juan C. Perez, at yung mga kasama natin sa opisina, si Ma'am Kate, si Attorney Elmo, Sir Christian, si Dr. Rosana Paraguya, si Dr. Jacob Mendoza, yung Yes. The Bald, kasing gwapo ko rin kasi parehas kaming kalbo. Pero syempre lamang lang si Doc Kobong ng mga 5 na paligo. Ay, balik. Oo. Syempre malakas bumabawi ako sa shampoo eh. Kaya Yes. nakakahabol. So, pili nung mapapag-guest natin si Sir, Oo. si Doc. At sa ating FOD chief, si Engineer Bernardino Labastida Jr., si Ma'am Venus, si Sir Alan, sa ating mga Leo Head, sina Sir Nad, Sir Arnil, Sir Nestor, at si Sir Arnel Pios, sa ating MSD chief, Sir Florencio Luyaw, yung aking napakabait na FMS section head, si Ma'am Rose Damsid, my friend, at sa ating Admin Section OIC at Public Affairs Unit Head, Michael Jones S. Lahi. Magkakarinigan tayo muli dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod, Philip Cataylo at Kyla Vinoya ng PhilHealth Regional Office 9. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Bye-bye!
Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Can I have a sip of your water? I need to take my holy pill. Your what? My holy pill. Thank you.